Hi mga Bebe Love! So, andito na naman tayo sa panibagong video na ating gagawin. So, ang video na to para sa mga bashers. So, kung gusto mong panood to, click mo muna tong subscribe button and click the bell para lagi ka updated sa mga video na gagawin ko. So, umpisa na natin to. Huwag na natin patagalin pa. So, nasabi ko nga na ang video to para sa mga bashers and tungkol to kay Buknoy. Gusto ko lang i-share sa mga bashers, lalong-lalo na sa mga bashers ni Buknoy. So, alam niyo ba, siguro naman familiar kayo kay Buknoy and sikat din naman siyang social media influencer. So, alam niyo yung issue kay Buknoy dati na nag-viral about sa tricycle driver na pinagsabihan niya, parang sinabi niyang yung ganitong estado ng buhay walang mararating. Ganon. Tinutok niya yung camera sa tricycle driver ng pagdaan nun. So, yun, pinagtawanan niya. So, yun na nga. Nag-viral yun, day. Oo, nag-viral. Ang daming nag-bash kay Buknoy. Ang daming nag-side comment. And, aaminin ko, isa na rin ako doon. Pero, sa loob-loobin ko, hindi ko masyadong binash, aminin ko, sumama yung loob ko sa salitang yon, pero hindi ako nang bash or sabi ko hayaan na lang, God bless, ganun na lang, di ba? So, ayun na nga, hanggang ngayon apektado pa rin si Buknoy sa nangyari na yon. So, as in, ang dami talaga nag-bash sa kanya, mapa Facebook, Twitter, Instagram. Yan, nakikita ko. Ang daming langgam. So, yun. Gusto ko lang sabihin kay Buknoy na masama. Oo, masama yung sinabi niya. Parang ginudge niya yung tao na parang ang daming langgam. Saan ko ba ito nakuha? So, yun. Parang, pero humingi naman siya ng sorry and ayun, nag-apologize na siya doon na nga sa video ni basta yun, idol vlogger. Kalimutan ko yung tapos nung abot naman kay Makagago tsaka sa kanya na yung nag face to face sila, diba, napanood ko rin yun. So, ang dami, hanggang ngayon may nakikita ako sa TikTok, madalas ako sa TikTok, ang dami. Doon ko madalas nakikita yung mga bash kay Buknoy. So, ayun, isang video na, ayun na nga, may isang video ako napanood, and then, doon umiiyak si Buknoy, and then, sinusulat yung pangalan doon sa video na yun, sinusulat yung pangalan ni Buknoy with smile, emoticon, emoji, heart. Yun, sa gitna, napalibot yun sa pangalan ni Buknoy. And then, si Buknoy naman umiiyak. Unang tingin ko, parang masaya si Buknoy kasi ginagawa nga yung pangalan niya. Yung parang chini-cheer up siya. And then, may heart pa sa buong pangalan niya. So, yun. So, yun na nga, guys. May nakita akong video na gano'n. So, nung tinapos ko yung video na yon, nung tinupi niya yung notes, nakalagay doon, dead notes. Sobra naman yun, guys. Sobra naman yung pambabash. Sobra na yung pambabash kay Buknoy. And, oo, nagkamali siya. Pero, humingi na siyang apologize sa lahat ng tao na naapektuhan doon sa ginawa niyang video na yon about sa tricycle driver at sa mga anak ng mga tricycle driver. Humingi na siya ng sorry and sana mapatawad niyo na siya, guys. And sobrang sakit lang para sa akin. Ramdam ko yung
sakit ng pambabash kay Buknoy. Kasi naramdaman ko na yan eh. Naramdaman ko nang mabully ako, madown ako ng ibang tao. So, yun yung nararamdaman ni Buknoy. Nadadown siya dahil sa mga sinasabi ng mga tao sa paligid niya. Nadadown siya dahil ang daming bumubuli sa kanya, ang daming mga salita, mga words na hindi naman maganda na binabato sa kanya, na hindi naman parang parang pinapatay nyo na siya, guys. Oo. Tsaka dun sa nagsulat na pangalan ni Buknoy, and sa note na yon is dead, basta dead notes. Sobra yung ginawa mo. God bless na lang sa'yo, kaibigan. God bless na lang sa'yo, kapatid. Sobra. Tandaan natin, guys, kahit anong laki, kahit anong malaking kasalanan man yung ginawa ng isang tao sa atin, wala tayong karapatan para ipagdasal na sana mawala na siya. Wala tayong karapatan na sana mamatay na siya. Wala tayong karapatan, guys. Tanging Panginoon lang ang nakakaalam nun. Kaya sana sa mga bashers ni Buknoy, tigilan ninyo na. Hindi nyo alam yung nararamdaman ng tao. Oo, sabihin natin nasaktan kayo ng taong yon, na nabash kayo, yung parang ansakit sa mga anak ng tricycle driver. Pero humingi na siya ng tawad, guys. So, kung hindi nyo man siya mapatawad, please lang, wag nyo na siyang i-bash. And wag na kayo magsalita ng mga masasamang salita dahil nakakasakit na kayo. Nakakadurog kayo ng puso, guys. Oo. Kaya kung ako sa inyo, manahimik na lang kayo and sana ipagdasal nyo na lang yung sarili ninyo kaysa sa mga kwentang salita na wala namang kwenta. Ayan, God bless na lang sa'yo. And Buknoy, cheer up. Stay strong and kaya mo yan. Labanan mo yung mga basher na yan. And sana tumayo ka. Ibangon mo yung sarili mong paa sa putik. God bless Buknoy. And kung maharating man to kay Buknoy, gusto ko lang sabihin sa'yo na kaya mo yan. Cheer up lang. Huwag mo nang pansinin yung mga taong mga nagbibigay salita na hindi naman maganda tungkol sa'yo. And then, huwag mo na lang sila pansinin. Basta, ginawa mo yung best mo. Humingi ka na ng tawad sa lahat ng nasaktan. O sabihin ng iba, hindi sapat yung sorry, yung tawad. Pero guys, hindi rin sapat yung panguhusga ninyo na sabihin ninyo na sana mamatay na lang siya. Mali yun, guys. Pakakatandaan ninyo, wala tayong karapatan para ipagdasal na mamatay na ang isang tao. Yun lang. Buknoy, God bless, and sana maging okay ka na. Bye-bye.